Hi guys! Welcome back to my channel and gusto ko lang i-share sa inyo for today's video yung experience namin sa Sofitel. Since merong event si Bagets na kailangan niya, well actually kami lang naman yung nag-decide na mag-check-in na lang for one night para naman hindi siya pagod before and after nung event niya. At saka since magsasara na rin yung Sofitel, might as well experience it bago siya magsara. And ito pala yung drop-off point nila. And of course, yung lobby nila, medyo maraming tao that time kasi nga may event yung school ni Bagets. So, ayan, medyo mahirap yung check-in. So, ito pala yung hallway after exiting the elevator. And maganda pa siya actually. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan siyang i-renovate. Pero sabi nila for safety reasons daw. But anyway, bigyan ko kayo ng room tour. Nakuha ko pala tong room na to sa Agoda. Sa Agoda ako nag-book ng room. And medyo mahal na siya kasi parang siguro mga 2 days or 3 days before nung event ko siya kinuha. And medyo fully booked sila that time. Okay, so eto na yung room. Sa left side, ayan, nakaagad yung restroom. And makikita nyo meron siyang bathtub. Pero originally yung binuko wala siyang bathtub. Medyo na-upgrade yata kami. Anyway, ayan na yung hairdryer. Medyo makalat na. So, pasensya naman. And syempre, meron din siyang shower area and shower cubicle. Pero see-through yan sa labas. So, makikita nyo doon yung blinds. Yung blinds ang access niya is nasa labas. So, kung gusto mong makita from the outside, push, ibaba mo na lang yung blinds. And nakalimutan ko pala i-mention na Balmain yung gamit nila for their toiletries. Of course, merong tea and coffee and yung fridge nasa ilalim niyang counter na yan. Hindi ko lang nakuna ng video. And syempre, ito na yung pinaka-room. King-sized bed. And malaki siya actually. So, malawak yung area. May TV. Meron din siyang work desk. Pero parang hindi nag-work yung port niya for internet. Anyway, malakas naman yung wifi nila. Nakapag-work naman ako. And, ayan. Okay naman siya. Malaki yung area. And, meron din siyang veranda. Ayan. Kaya lang hindi masyadong maganda yung amoy outside. Hindi ko alam kung bakit. Pero baka humalo na yung amoy ng Manila Bay saka yung nire-reclaim. Pero hindi talaga maganda yung amoy sa labas. Na-imagine ko yung maganda siguro siya before yung reclamation na yan. But anyway, yun eh. Meron ng reclamation. So wala naman tayo magagawa. So ito siya from here. Ayan. Hindi ko alam kung bakit i-renovate. Pero mukha naman siyang maayos. Ito yung sa ito yung blinds para sa shower. And ito pala yung closet nila. Malaki yung space na inalat nila for closet meron din silang bathrobe, flat iron, and ironing board. Syempre, merong safe, may shoe mitt sa baba, and meron din silang mga laundry bag, which is common naman sa mga hotels. Meron din silang brush for the shoes, and meron din silang shoehorn.
So, eto na ulit yung buong room and actually, ang sarap matulog. Napaka-comfortable nung bed nila. Pati yung mga pillows, ang sarap iuwi. Pero actually, syempre, hindi mo naman maiuwi. And pati yung chair na yan, comfortable din siya. Malakas yung wifi, maraming options for TV channels. And yun, meron lang pala ako napansin sa restroom, medyo mahina yung water heater nila. Siguro centralized. Well, actually, centralized talaga yung water heater nila. Pero, ano siya matagal bago mo maramdaman na uminit yung tubig. And actually, hindi mo talaga mararamdaman at all. Parang konting-konti lang. Eto rin pala yung view nila, yung view sa veranda sa gabi. May isa pa akong comment kasi yung music sa labas naririnig sa loob. So, kung may kumakanta dyan, naririnig siya sa loob. Seascape yata yan. So, ayun, medyo hindi siya soundproof. So, rinig na rinig mo sa labas pag may mga kumakanta. Yun lang. Medyo mahirap matulog, pero okay lang din naman. So, ito na pala yung pool nila. Ito na yung the following morning. Maaga kaming lumabas for breakfast kasi ang sabi sa amin, fully booked sila because of the event na. And pag ganong fully booked, medyo maraming tao sa breakfast buffet. So, ayun, inagahan namin and syempre, silip muna sa pool. And malaki yung pool nila. Maraming kayang ni-accommodate. Well, malaki din naman kasi yung hotel. So, ayan, okay din naman. Okay yung facilities nila. Wala akong masabi. And nakalimutan ko palang i-mention, kung meron kayong extra person for breakfast lang kung naka-check-in kayo, that's additional 1,100 pesos. Kung hindi naman kayo naka-check-in and gusto nyo lang mag-breakfast, that's 2,000 pesos or 3,000 pesos. Hindi ako sure kasi magkaiba yung sinabi sa akin over the phone and sa reception. Kumuha pala ako ng omelette. Meron yung cheese, pero hindi siya masarap. Ewan ko. And ito, yung beef tapa, masarap siya. Yung Shanghai, sakto lang. Walang kakaiba. So, eto pala yung mga choices ng food na meron sila. Pakita ko lang muna sa inyo and sabihin ko na yung honest review ko or yung verdict. So, kung pupunta ako ng Sofitel just to experience their breakfast, parang hindi ko siya gagawin based sa na-experience ko. Pero since free siya, and kung naka-check-in naman kayo and may free breakfast, okay lang. Parang it's not bad at all. Parang okay lang, sakto lang siya. The reason why nasabi ko na sakto lang kasi walang exceptional sa food nila Ano ba yung mga na-try ko? So, meron akong na-try, nakita nyo naman dun sa first part ng video, nag-try ako ng beef tapa. Masarap siya pero hindi siya ganun kalambot. Meron ding vegan longganisa na hindi ko malaman kung paano siya naging vegan longganisa. Mas mukha siyang, alam mo yung process na breakfast sausage. Yun, parang ganun. And Shanghai, sakto lang din, walang kakaiba. Other than that, wala na akong masyadong natikman. Yung bacon nila, masarap yung bacon nila. Although hindi siya ganun ka-crispy, pero pwede na, since bacon naman siya, wala naman sigurong masamang bacon sa kahit sino sa atin. Ayun, and I must say, yung masasarap naman na pwede kong sabihin na okay, is yung fresh fruits nila. So, yung grapes, matamis. Yung honeydew, matamis din siya and crunchy. And yung mango juice nila masarap kasi very mango puree. Hindi sarcasm yan kasi
Yung alam mo na ano siya, alam mo na hindi siya powder. Alam mo na mango puree yung ginamit para timplahin yung mango juice nila. And isa pang nagustuhan ko is yung hot chocolate nila. Masarap din yung hot chocolate nila. Yung chocolate fondue, sabi ni Bagets, masyado daw matamis, hindi daw masarap. So, ayun lang. And kung ang hilig nyo is mga cold cuts and mga cheese, ayan, open yung area nila for cheese and cold cuts. Hindi kasi ako masyadong nakaka-appreciate ng ibang cheese other than cheddar, and may brand pa siya. Siguro blue cheese na yung pinaka-extreme para sa panlasa ko, and dapat nasa burger lang siya or naluto siya, ganun. And ito na yung mga cold cuts and cheese. Meron pala ako kinuha na kesong puti, pero hindi ko kasi alam kung tama pa ba yung lasa ng kesong puti na kinuha ko. And ayan, yung ube cheese pandesal, sakto lang din. Masarap yung croissant nila. Ensaymada, okay lang. Cinnamon roll, kulang sa cinnamon, kulang sa tamis. Pudding, not so. Pero pwede na, hindi na rin masama. And yung mga fruits nila, as in fresh fruits talaga siya, matamis. And ayan, yung Danish, okay na rin yung Danish nila, Danish bread, and yung bacon. So yun na nga, kung i-rate ko yung experience ko overall sa Sofitel, that's 8.5 over 10 kasi yung excellent customer service yung nagdala, as in sobrang accommodating and mababait lahat ng staff nila. Kung gusto niyo ma-experience si Sofitel, you still have ilang days before its closure sa July 1 for renovation. Thank you Sofitel, and see you again after your renovation back to your original beauty and class. Thank you guys for watching. Bye!